I'm a sinner. I'm a mess. I need you, Lord. I believe you died for me. It rose on the third day. You never forgot about me. You've always been by my side. I've ran from you. Forgive me for all of my sins, Lord. Ganyan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit na ano pa ang iyong ginawang nakaraan, anuman ang iyong mga naging kasalanan, anuman ang katatayuan mo, anuman ang iyong estado sa buhay, may pag-asa ka, kaya kang patawarin ng Diyos kahit na ano pa yung nakaraan mo. Ikaw man ay naging kriminal, nangalunya, nakapatay ng tao, nagnakaw, nagsinungaling, nangloloko ng kapwa, anuman ang iyong nakaraan, anuman ang iyong pinaggagawa sa buhay, kung bakit ka nahantong sa ganyang pangyayari, ay meron kang pag-asa sa Diyos. Meron ka pa ring pag-ibig na mararanasan sa Panginoon kung ang ibang tao ay kinamumuhian ka na dahil nandiyan ka sa ganyang kalalagayan mo, napunta ka na sa isang kulungan na kung bakit nangyari yan dahil sa iyong mga pinaggagawang kasalanan. Tatandaan mo, merong Diyos na nagmamahal pa rin sa iyo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na kahit na anong kasalanan ang ginawa natin sa harapan ng Diyos, andyan ang Panginoon na handang magpatawad sa atin at linisin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nakakulong ka man o hindi, tatandaan mo, lahat tayo ay makasalanan kahit hindi mo pwedeng sabihin sa iyong kapwa na mas matino ka, mas mabuti kang tao dahil sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay naging makasalanan. Alam mo, magiging matuwid ka lang kung ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maliban doon, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos kahit wala kang dapat sasabihin sa iyong kapwa na mas mabuti ka kesyo hindi ka nakakulong. Dahil nakakulong ka man o hindi, makasalanan tayong lahat. Kaya't ang nabrarapat sa atin ay mapunta tayo sa impyerno. Pero ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na habang tayo ay nalulunod sa kasalanan, ay minahal tayo ng Diyos upang makaranas tayo, ikaw at ako, ng kaligtasan. Kaya't huwag mong sasabihin mas matuwid ka sa kapwa mo dahil tatandaan mo, ipapaalala ko sa iyo na sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. At dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya mo mararanasan ang kaligtasan. Dahil marami dito sa social media, nakakita lang ng may tato, ay akala mo wala nang kapag-asa sa buhay. Akala mo hindi na makakaranas ng kaligtasan. Yan ang maling kaisipan ng mga tao. Ang galing mamuna, lalo na yung mga nanggaling sa kulungan. Ang tingin ng mga tao dyan ay napakaliit, napakababang mga tao. Dahil bakit? Naging kriminal, nagnakaw, nangalunya, kung ano-ano pa ang mga kaso ang maririnig mo sa loob ng kulungan. Kahit ang mga tao na nasa labas, ganyan na lang ang pag-iisip. Hindi na nila nakita kung ano talaga yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Dahil sila rin naman na nasa labas ay ganun din naman mga makakasalanan ding tao. Dahil sasabihin ko sa iyo, may tattoo ka man o wala, makasalanan tayong lahat. I am not justifying na magkaroon ng tattoo ang bawat isa. Ito yung mga nakaraang buhay na wala pa sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon na, ay hindi mo na dapat ginagawa ang mga bagay na yan dahil ikaw ay bagong nilalang na. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, ano ang mas gugustuhin nyo? Nakilalanin nyo ang Panginoon sa loob ng kulungan, na dyan kayo magbasa ng Biblia, na dyan kayo matutong manalangin. Hindi ba dapat habang nandito tayo, habang may kalayaan tayo, ay nagagawa ang mga bagay na yan? Bakit hahayaan mo pang humantong sa ganyan? Papaano kung hindi ka na rin pala aabot sa kulungan? Nadarating na ang iyong takdang araw, tapos hindi mo pa sinasampalatayanan ng Panginoong Jesucristo. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo naman ay magulang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kailan nyo pa tuturuan ng inyong mga anak paano magbasa ng Biblia, paano manalangin, paano sumamba sa Diyos, paano magbigay ng respeto sa Diyos? Kapag sila ay nasa kulungan na, kapag sila ay humihimas na sa rehas, huwag nawang mangyari. Pero kung yan ang magiging kaparaanan upang sila ay makakilala sa Panginoon, ay mas maigi nang makulong ang tao sa kulungan dito sa lupa kaysa naman makulong sa dagat-dagatang apoy na mayroong pasukan,
pero wala nang labasan. Kaya't lagi nyo pong tatandaan na kahit na ano pa ang iyong nakaraan, ano pa ang iyong mga nagawang kasalanan, tatandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malawak kaysa sa kasalanan ng tao. Ganun na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan. Sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay makakaranas pa rin yan ng kaligtasan. Kaya't ikaw naman na mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, huwag ka rin naman maging masyadong mataas sa iyong sarili dahil tatandaan mo, paalala lang, naligtas ka dahil sa biyaya lamang ng Diyos at hindi sa kung ano paman. Nawa naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.